Pinasinayaan na ni Pangulong Duterte ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Nanumpa rin sa Quran ang mga bagong miyembro. Hindi kasali dyan si MNLF Founding Chairman Nur Miswari na dati nang kinausap ng Pangulo. Live mula sa Cotabato City, may report si Salima Refran. Salima? Oscar, mula nga sa pagiging ARMM, opisyal na nga kikilalanin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Minister Ibrahim and everyone. Nag-inaugural session na kanina sa Cotabato City ang Bangsamoro Transition Authority. Ang BTA o Bangsamoro Transition Authority ang tumatayo ngayong interim government dito sa BARM habang binabalangkas pa ang iba't ibang aspeto ng rehiyon. Halos buo na rin ang parlamento ng BARM at may speaker at deputy speakers na rin. Itinalagang wali o ceremonial head ng BTA si Kalipa Usman Nando. Sakop ng BARM ang mga probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, mga lungsod ng Cotabato, Marawi at Lamitan, at 63 barangay mula sa mga bayan ng Pikit, Midsayap, Kabakan, Pigkawayan, Alyosan at Carmen sa North Cotabato. Ito ay bunga ng more than 40 years na sacrifices. So everybody welcome this. Nakita man naman natin na sa plebisito lang overwhelming ang support ng mga tao. This is a start of a new chapter in the history of the Bangsamoro. Thank you, Mr. President. Sa hudyat ng agong, pinasinayaan ni Pangulong Duterte ang BARM. I call upon Bangsamoro to take advantage of this opportunity and finally correct the historical injustices and forget the bitterness of the past so that we may embrace each other as Filipinos. Nanumpa rin sa Quran ang mga miyembro. Hindi kasali sa BARM at sa Bangsamoro Transition Authority si Moro National Liberation Front founder Nur Miswari. Pero ilang beses na siyang kinausap ng Pangulo at sa federalism daw umaasa si Miswari. Maybe in due time, with the prayers to Allah, that we'll be able to fix also the western part, and I hope to talk to our brother Nur Miswari on the western side. I pray for success and the guidance of Allah in our endeavors. We always consider Brother Miswari as part of the struggle of the Bangsamoro people. So hindi naman namin na iiwanan na siya because he has also sacrificed. Kaya lang sa aming panig, we already have the agreement with the government. So hopefully hindi na yun ma-disturb yung. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Nur Miswari. Kamakailan lang ay nagbanta siya kay Pangulong Duterte na magkakaroon ng giyera kung hindi matutuloy ang federalismo. Oscar, bukod ka doon sa pagbuo ng interim government, nagpapatuloy yung decommissioning at normalization sa mga combatant. Sa ngayon, nasa 30% o nasa 12,000 na mga combatant na ang nagbababa ng kanilang mga armas. Oscar. Okay, Salima, sa report mo nabanggit na initially may mga pagbabanta mula sa panig ni Nur Miswari. Meron bang threats, may existing threats ba na manggulo ang MNLF sa BARM? Oscar, linawin lang natin yan. Ang MNLF ay maraming mga paksyon. Katunayan, yung ibang mga paksyon ng MNLF ay kasali dito sa Bangsamoro Transition Authority. Ito lamang grupo ni founding chairman Nur Miswari ang hindi kasali dito sa BARMM o sa Bangsamoro Transition Authority. Ang sinasabi sa atin ay wala naman daw silang namomonitor ng mga threats sa ngayon at sabi ni Chief Minister Alhaj Murad kanina ay tuloy-tuloy naman, Oscar, yung kanilang pakikipag-usap dun sa iba pang mga armadong grupo katulad na lamang ng Abu Sayyaf, BIFF at Maute Group. Oscar. Okay. Salima, kamusta naman yung planong pakikipag-usap ng Pangulo kay Nur? Mauulit ba ito sa pagkikita nila noon sa Malacanang?
Oscar, masidhi itong hangarin ng Pangulong Duterte na makausap itong si Nur Miswari. Katulad kanina nabanggit ng Pangulo yung kanyang pagnanais na magkaroon din ng kapayapaan doon naman daw sa western side. Ito yung gilid nga ni Nur Miswari. Tuloy-tuloy yung pakikipag-usap dyan at umaasa ang Pangulo na hopefully with the guidance of Allah ay matutulungan silang magkaroon ng kapayapaan. Oscar. Sa Lima, I understand, kulang pa yung nasa parliament ng BARM. Kailan yan inaasahang mabubuo at normal ba na nag-inaugurate sila bago pa mabuo ang parliament? Ang sinabi sa atin ay okay lang naman daw kasi 5 miyembro lang yung kulang doon sa parliament. 4 yung kailangan i-appoint pa ng Pangulong Duterte mula sa government side. Samantalang yung isa, yan yung kapalit nung mayapang si Gadzali Jafar, na ang ninominate dyan ay yung kanyang anak. Pero again, wala pa ring appointment papers. Once na magkaroon na ng appointment papers mula sa Malacanang, ay mabubuo na yung parlamento ng BARMM. Oscar. Okay, maraming salamat sa Lima Refran.